Yan po mga sis bros at tayo po ay nagagalak at natapos din ang ating napaka importante at very informative na interview with the good Bishop Sherry Francisco. At we have asked him questions which are sometimes we call elephant in the room, and the good Bishop was able to answer it. Katulad po ng dati with really honest answers and really I would say intellectual answers based on his experience as the chair of the standing committee ng Central Conference Matters. Na yun po ang main committee that crafted and deliberated on the regionalization plan, and they really came out very well with a good plan. And as we said earlier, the presence of the Holy Spirit on the plan is very evident as it showed a very positive response and positive impact on sides of the issue. Yan po. Kung may mga comment po kayo at gustong tanungin pa, gawin lang po ninyo sa ating mga comments section so para masagot po namin. Yan lang po at maraming salamat. God bless you po. Okay po, live na po tayo ngayon at tayo po ay nagagalak at pinaunlakan ng ating kagalang-galang na obispo yung ating mabilis ang request for live interview. Ito nga ay dahil sa mga dumarating na mga balita galing sa Charlotte kung saan ginaganap ang ating General Conference 2021 for 2024, sabi ng mga organizer. So, alam naman natin na na-postpone ng ating General Conference for so many times, I think twice. So ngayon po ay yung 2021 General Conference ang ginagawa natin pero 2024 na po ngayon. So understandable naman po. Magandang araw po Bishop dyan sa Charlotte. Kumusta po dyan? Magandang hapon. Hapon ba dyan? Okay. Alas 2, past 2 o'clock na. So far, magandang takbo ng konferensya. The spirit of the conference is totally different this time. Very peaceful, very friendly ang atmosphere. Oo. Maganda namang balita yan, Bishop. At ito na po, let's go jump into the meat of the discussion, the interview. So, marami pong nagulat, isa na ako. At ang mabilis ang pagka-approve ng ating regionalization at ini-expect namin or natin na hindi ganyan ka-smooth ang pagka-approve sa plenary ng regionalization. We thought that the one of the hottest issue na pagtatalakayan sa General Conference is the regionalization and the LGBTQ issue. So, ano po ba nangyari, Bishop, at mukhang magandang takbo ng regionalization? Welcome po natin si Sister Eleanor. Siya po magiging host natin for today's interview. Sige po, Bishop, tuloy niyo po. Yun nga, medyo hindi rin namin na-expect na ganun ka-smooth ang magiging flow ng approval. We expect na marami ding mga resistance, opposition. But we feel na God is really at work in this conference. Sa calendar kasi, pag tinignan mo yung mandate ng Standing Committee on the General Conference, on Central Conference Matters, top on the priorities ang report ng Standing Committee on Central Conferences. At sa bahagi ng Standing Committee, matagal at mahaba ang panahong ginugol namin para pag-usapan kung paanong mako-convince ang mga delegates para suportahan yan. At nakita namin across the globe ay parang ito na yung kairos na tinatawag. Talagang right time para magkaroon tayo ng restructuring in the United Methodist Church. And that happened. Ganong kabilis talaga on the first day. Okay,
mukhang nasa ating side si Holy Spirit at mukhang Yes. tayo ay, on the good side and the right side ng, panahon at ng issue. So, ang Mm. immediate po na tanong kaagad diyan, ngayon naaprubahan na ng General Conference, hindi lang ng committee ninyo, which you are the Mm. chair, kundi mismo yung plenary, the whole General Conference already approved it. Yeah. So, ano na mangyayari po? What will happen? Marami pong naguguluhan kung ano na ba. Natutuwa pero, ano na bang gagawin natin? Yeah, ang susunod na hakbang diyan, dapat ma-ratify ng lahat ng all annual conferences of the United Methodist Church around the world. So, the moment na ang secretary ng General Conference ay mag-release ng document to ratify the change in the Constitution of the United Methodist Church, isasalang na yan ng mga obispo sa kanilang annual conference session for approval, for ratification, I should say. And sa buong mundo, dapat makakuha ng 2/3 aggregate vote. Hindi per episcopal area, hindi per region, kung hindi the whole United Methodist Church all over the globe. So, kailangang makakuha ng 2/3 aggregate vote. Yun ang process bago ma-implement yan. Okay po. So, ang ano po, number one, the General Secretary should issue yung ratification parang implementing order sa mga annual conferences. So, ano pong timeline natin dyan sa pag-release niyan, and then ito po bang ratification ng mga annual conferences is will be done on the first or the succeeding or the next annual conferences after the General Conference, which is sa Pilipinas is sometime summer, di po ba? Ongoing ang mga annual conferences. Pagbalik ng mga obispo sa Pilipinas, session na yan ng annual conferences. Kaya kung ang secretary ng General Conference, mapapadala niya kaagad yon, kasama na yan sa agenda ng mga annual conferences. So kaya nga kahilingan natin ay ipadala kaagad para itong taong ito, kasi ang timeline niyan dapat at the end of 2025, makabalik na sa Council of Bishops ang result ng mga annual conference sa ratification result. Okay. So may time frame yan. Okay po. So ang pinaka time frame, pag dumating po sa yung result ng annual conferences sa decision doon sa ratification ng regionalization, dalawa pong mangyayari niyan, di po ba? Yeah. So yan po ay approved ng lahat ng mga delegates, not AC, not per annual conference, na lahat ng delegates ng mga annual conferences all over the global connection. Pagdating po doon, pagka po approve, hindi muna, mas madali yung pagka disapprove, ayaw ng mga delegates sa annual conferences all over the world. Ano po mangyayari? Hindi, wala, hindi magte-take effect kasi ano yan constitutional amendments yan. So kapag ka hindi na-amend, di status quo ang kalagayan. That's the implication of that legislation. Okay po. Kung doon man po sa kabilang side, kung na-approve po ng mga delegates, ano pong mangyayari? Ayun, tuloy-tuloy na yan. Kasi after ng adjournment nitong General Conference, meron ng merong Committee on Regionalization Conference. At yung committee na yon, ipupostro nila yung pag-aaral kung paano mape-perfect yung structure na yan. At kapag yun ay na-approvean, bibigay sa kanila yung pag-aaralan kung paano i-implement yan sa buong United Methodist Church sa mga regions. Yun pong sinasabi niyong committee is ano yan? Created by the regional that part of that petition ay magki-create ng study committee yung mga region. So region level yan, AC level ho yan. Hindi, actually yun sa current structure central conference level yun. Central conference. Dahil wala pa yung regional, okay. Sa central conference level, yung PCC to be exact, gagawa siya ng action. Pag-aaralan niya. Pag-aaralan niya. Ano na pa ulit yung pag-aaralan niya? Pasensya na, Bishop, kasi gusto natin linaw na mabuti ito
kung papaano may implement yan, dahil nga ang isa sa direction yan ay makagawa tayo ng programa in accordance to our setting, to our context. So sa Pilipinas, pag-aaralan niya as a region, paano ba ito magiging effective tool para ma-meet yung goal ng ganitong direction na merong equity, merong relevance ang church, at magpapatuloy yung mission in accordance to its context. So, ganun yon. Kasama na rin po dyan, Bishop, doon sa pag-aaral na yan, doon sa how do we write the regional book of discipline, kasama na rin. Yes, oo, kasama yon, kasama. Kasi yung sa pagsulat ng regional book of discipline, titingnan anong bahagi sa discipline na hindi nakapaloob doon sa adaptable. Pag sinabing adaptable, ay yung hindi mo pwedeng baguhin. Ang hindi mo pwedeng baguhin, yung Constitution, sapagkat may process yan, yung Articles of Faith, yung doctrine, yung social principles, pa ba? Yung 1 to 5 ng current book of discipline. Yan ang tinatawag na general book of discipline, applicable sa buong United Methodist Church around the world. Pero merong portion na pwede mong i-adapt kung ano yung kailangan lamang sa inyong region. At doon tayo gagawa ng mga bagay. Halimbawa, yung usapin tungkol sa ritual, sa worship, sa marriage, doon papasok yun. Once na bumalik po ang mga obispo natin sa Pilipinas at yung mga annual conferences po sa Pilipinas is ongoing, wala naman pong Bishop, lahat po ng annual conference sa Pilipinas ay wala pang natapos. Wala pa. So, yung iba ngayon lang mag-umpisa. Halimbawa, yung Baguio, pagbalik nila rate from here, magsisimula sila. Ang Manila ay naka-6 na. So, ibig sabihin, meron pa silang 6. Ang DEA ay wala pa yatang naumpisan. Paano po yun, Bishop, sa MEA kung 6 na natapos, they will have to reconvene para doon? Two things. Una, pwede nilang intayin kung aabot doon sa timeline next year sa 2025 or mag-special session just to pass the resolution, the amendments. Kung ako obispo, pwede kong gawin yung dalawang iyon. Wala namang masama doon. So in short, Bishop, within this year, makakaroon ng action ang buong PCC on the regionalization. Hopefully, mapapadala yun ng secretary ng maaga na aabot sa mga session ng konferensya. Kung hindi, next year yan. Oh, okay. Basta within 2025 dapat. Kasi ang timeline po ng College of Bishops, before end of 2025, magkaroon na po ng ng result. Maratify na. Okay, naratify na. Okay po. So, sige po. Saka dapat pa rin i-consider sa 2025 November ay mag-i-elect ng panibagong obispo, yung Central Conference Session. So, dapat tingnan yung ganong aspeto. Yun para bago mag-election, naratify na yan. Naratify na bago mag-election dapat sana. November, oo. So kung punta po tayo sa sitwasyon na hindi na-ratify at 2025 pa yung ratification na matutupad, ano yung magiging epekto nito sa mga bagong bishop kung sakaling... Wala naman kasi wala naman pagbabago sa status ng mga obispo, ma-ratify o hindi. They remain bishop of the United Methodist Church. Sige po, napunta na tayo sa election, Bishop. Tanong lang to ng mga sis bros natin sa Pilipinas. Magkakaroon po ba tayo ng election sa November o may extend po yung ating mga current na obispo? Ay, siyempre mag-i-election dahil ang election nila, ang kanilang pagkaka-elect ay yung remaining part ng quadrennium until 2024. So, definitely magkakaroon tayo ng election. That's what I know. Okay, pero ang sinasabi nga po is baka mag-ask sila
sa Ay, bishop sino election. mag-aas? Yung mga current, para Ay, lang po hindi. maalis yang ganyang mga usap-usapan para lang matuldukan natin 'yan. Hindi at inappropriate yun. Halimbawa, self-serving kasi pagka sila nag-ano, Okay. self-serving yun, oo. Sige po. Hindi, Oo. palagay ko hindi, ano yan, hindi appropriate yun. Opo, oo. Kasi it's a request that will serve them. That's not really ethical enough. That's not unethical. That's Oo. unethical. Pumunta po tayo Oo. sa sa positive side, yung pagka-approve natin, 'di ba? Dumating 'yon Oo. sa timeline ng mga obispo, yung sa General Conference. And pag positive, ano pong gagawin ng College of Bishops for that matter? Pag sinabi mong College of Bishops ay ano ba bang tawag dun sa General Conference, yung lahat ng obispo? Council, 'yan ang Council of Bishops buong mundo. Okay, yung Council of Bishops, sorry po. Ano natin yung College of Bishops natin sa Pilipinas and then the Council of Bishops. So yung Council of Bishops po ng General Conference, ano po na next action nila? Aprobado. Aprobado, di i-implement 'yan. I-implement 'yan, obligado ang lahat ng obispo na i-implement 'yan all over the world. At guidance na naman maipo-provide ng ano diyan Council of Bishops So sa lahat ng obispo. yung pong papeles na darating sa Council of Bishops, ito po yung aking na-pick up sa ating usapan. Nandun na po yung Regional Book of Discipline. Hindi pa. Kasi ang una diyan, ratify, di ba? Oo. Kung yun approve ng lahat ng mga annual conferences, bibigay sa obispo yon. So doon magtatrabaho ngayon yung study committee. So in progress pa, doon pa magpapasimula yung pag-draft ng Regional Book of Discipline. Okay po, nandun po tayo sa drafting. Hugin na natin yan. Sino po ang magda-draft? Ay di yung Regional Conference, pipili yan ng mga tao na maglalagay ng committee on the Book of Discipline. Okay. Para sila ang mamahala kung anong bahagi ng discipline ang aalisin mo, ano ang lalagay mo, ano idadagdag mo diyan. So say for example, bigyan kita example. Halimbawa yung issue ng same-sex marriage, halimbawa inapprovean yon, although wala namang gano eksakto na petition na same-sex marriage is allowed Generic term lang naman yung nilagay doon sa change of language, yung between two persons, diba? Yun yung nasa If ever na yun ay approved, ang interpretation ng iba doon ay allowing same-sex marriage. That's their interpretation. Now, when it comes to the Philippines, because we are traditional, ayaw natin yon, pwede nating ilagay sa Book of Discipline natin that we will not allow same-sex marriage to happen in the Philippines, in the regions of the Philippines. Isa lang yon. Na halimbawa sa ordination, nakalagay sa current Book of Discipline ay the church is not allowed to ordain self about practicing homosexual. Kung gusto natin ituloy, pwede rin nating ilagay yon sa ating Regional Book of Discipline at hindi tayo pakikialaman doon. We are allowed to do whatever we wanted to do kung iyon ang kinakailangan para sa gawain ng ating iglesia. Ganong natin dapat makita yon. Kaya hindi tayo dapat na nami-mixed up Minsan pinaghahalo-halo hindi nakakatulong sa pangunawa. Alam nyo naman po ninyo sa Pilipinas mainit, halo-halo. Masarap ang halo-halo Halo-halo. Kaya yung ating mga utak at mga pag-iisip nagkahalo-halo na. Halo-halo na rin. Ako po, nandiyan na tayo sa halo-halo. Gusto ko yung magbigay ng konting sa ating mga sis bros. Po nating paghalo-haloin yung regionalization at saka yung LGBTQ. Minsan, correct. Parang piniprame natin or we're looking to the lens ng LGBTQ ang regionalization. So ang sa akin, always strong. Baliktad po Ang regionalization is a really, really very good solution
doon sa LGBT kasi hindi na tayo matatali kung ano man ang gustong gawin ng Amerika, ng Afrika. Correct. May sarili tayo. Kung ayaw natin 'yan, adi wag. Oo. At yun ang advantage doon. Kaya nga sabi ko, ang beauty nito, pinalaya natin ang isa't isa sa ating sariling konteksto. Halimbawa, alam mo ang Amerika, hindi sila makapagdesisyon ng mga usaping pangkanila, dapat dalhin pa nila sa General Conference. Imagine yung problema sa Amerika, yung usaping pang-Amerika kasama ang Europe, kasama ang Africa, Pilipinas para magdesisyon. Halimbawa, usapin lang ng pension, kaya na nilang i-resolve doon yun eh. Pero dahil sila nakatali doon sa ang discipline natin ay US-centric, hindi nila magawa yun unless dali sa General Conference. At tayo naman na nasa mga Central Conferences, ako personally, nata-turn off ako sapagkat nauubos yung oras ko doon na para sa kanilang usapin lamang yon. So with this structure ngayon, pag-usapan natin sa Pilipinas yung ating mga issues, pag-usapan ng Africa ang kanilang issues, ng Europe, pag-usapan ng Amerika. Kaya nga, yung General Conference, ang aking projection dyan, hindi na legislative body yan. Magiging celebration ng buong mundo sa ating misyon ng Iglesia. Yun yung aking isa sa aspiration dyan. Anyway, bago tayo pumunta sa next question ko, bigyan natin si Sister Eleanor ng pagkakataon naman na ma-share niya yung kanyang kaisipan. No, actually, I just, good afternoon po, Bishop Seri. So, sorry na hindi ko kayo na-meet dyan sa Charlotte. Anyway, I have to backtrack dun sa the way that we are going to ratify the regionalization, no? Sabi niyo po, Bishop, 2/3, kailangan to ratify 2/3 ng lahat ng conferences all over the world. Paano po yun bibilangin? Sino po ba ang magbo-voting, mga voting delegates doon sa sa pagboto doon? Bishop. Naririnig kita, parang hindi naririnig ni Bishop. Hindi ako naririnig ni Bishop. Hindi, wala akong nadidinig. Okay, sandali lang, Bishop. Kasi si Bishop, hindi siya nandun sa studio ngayon, nasa messenger siya, so hindi niya naririnig. Okay. So, i-repeat mo na lang yung question ko. Oo. Sabi po ni Sister Eleanor, sino po ba yung boboto? Sino ba mga voting delegates sa annual conferences? Ang mga boboto diyan ay laiko, mga pastor, ang sa pastor ay mga local pastor na may destino at least 2 taon silang local pastor. That's what I remember. Pangalawa ay mga on probation na natapos na nila kanilang theological education at mga elders at deacons ng church sa bahagi ng mga clergy. Pero yung lay delegates, sila yung boboto. Kasama sila sa boboto. Okay. Pero hindi po yan yung mga dati ng delegates ng annual conference. Hindi ko alam kung ang kanilang term ay kung gagawin ngayon bago matapos itong quadrennium na to, sila pa rin. Pero kung gagawin yan after ng 2024, say 25, papasok ng 25, new delegates yung boboto. Kung gano'n ang tradition ng mga annual conferences. Kasi may mga practices yung annual conferences na kinoconsider sa ganyan . Sa laiko yon, sa laiko. Pero sa pastor, yon, constant na define kung sino yung allowed na bumoto sa mga constitutional amendments. Okay. Yes. So, okay, salamat Sis Eleanor. So, punta tayo, Bishop, dun sa sa GenCon after ng regionalization. Kasi tanong ko yan, tanong ng marami. So, ano na magiging mukha nung GenCon natin yan? Nabanggit nyo na kanina na parang celebratory na lang yan and siguro sharing of experience among regionalization.
update sa mga connectional table. Sa mga agency siguro, yung agency, dahil agency nakakonect sa General Church yun, although meron silang magiging new function sa mga regional conferences. Siguro ganun. Okay. Nabanggit nyo yung yung mga line agencies po like GBGM. Ano po magiging status niya after regionalization? Ay tuloy-tuloy yan at magkakaroon din siguro sila ng panibagong paradigm kung paano i-reach out yung at susuportahan yung mga annual conferences. Alam mo, kagabi meron kaming gathering, Filipino fellowship gathering, na kung saan yung tatlong episcopal area nag-share. Napakaganda pala pagka ganun yung ginagawa, yung pinapakita mo sa buong mundo kung ano yung nangyayari sa inyong region. Very encouraging. Marami akong kausap kagabi, hindi nila alam yung mga ganong sitwasyon sa atin. At tayo din, hindi rin natin alam yung nangyayari sa Africa, sa Europe. So, magandang opportunity yon kung yun ay gagawin sa General Conference. Region, Asian region will present their ministry, success, and everything about your region. And then on the other day, region of Europe, Africa, US. Di ba magandang magandang structure ng General Conference yung kaysa let's hear the report of the Legislative Committee. Kung ano, alam mo yung sinasabi nga nila, kung may problema sa isang region, gumagawa tayo ng batas at yung batas na yun ini-implement natin para sa buong mundo, which is hindi naman relevant yun sa ibang region. So yun yung mga pagbabago na nakita ko na very positive ang pagtingin ko doon. Oo nga. Parang ina-assume ko na dapat ginagawa yun sa General Conference. Parang batay sa inyo, parang hindi pala. Hindi masyado. Kaya kulang. At kaya nakakapagod kasi puro legislation ang nangyayari. Batas ang ginagawa. Kaya yung Book of Discipline na dati ay ang kapal noon half inch lang. Ngayon 2 inches, 3 inches na dahil sa mga batas na ginagawa na hindi naman, alam mo na may batas, hindi relational ang concern yan Policy yan So yun ang aking pagtingin. Okay. So pero ganun pa rin, 4 years pa rin, every 4 years pa rin ang palagay ko, quadrennium pa rin. Kaya lang yung length na salit na 10 days, baka 5 days, mahaba na yun Okay, susunod na mga General Conference. Si Sister Eleanor. Sister, anong tanong natin? Okay, i-interpret mo na lang ulit kay Bishop. Kung ganun, yung in the future, ang General Conference, hindi na magiging parang wala na yung legislative function nila. Parang ganun ang mangyayari. Except maybe, in my mind, dun lang sa, if there is any future amendment sa Constitution lang. But as far as like yung hindi na nila pagtatalunan yung mga LGBTQ issues, yung mga same-sex marriage, puro na lang yung mga policies at saka sa, yun nga, yung mga amendment or sa Constitution na lang. Wala nang pakialaman, in other words, doon sa mga local issues na gano'n. Ang tanong po ni Sis Eleanor, pasensya po mga Sis Bros at medyo may technical issues tayo dito. Hindi naririnig ni Bishop yung mga tanong ni Sis Eleanor. So ang tanong niya po, Bishop, yung mangyayari po sa General Conference, wala na po doon yung mga discussion on matters other than sa changes ng Constitution. Sa General Conference na susunod? O yung sa General Conference with the regionalization. Hindi, kasi kung approve na yon, di mga reports na lang ngayon kung ano ang nangyari, paano i-implement yan. Siguro mga unang bahagi ng mga General Conference until na stabilize natin yan. Bahagi ng reporting dyan yung mga updates sa mga nangyayari sa mga regions. Ganon. Ano pa yun, Sis Eleanor? Yes. Yun nga, parang it lost yung legislative function, yung General Conference in the future. Wala na yung legislative function niya other than the changes to the Constitution.
So yung tanong po, Bishop, is yung legislation power po ng General Conference over the regional conferences, wala na po yon, other than like if we talk about changing the constitution, uh, I don't know kung That's that's within the authority of the ano pa rin, of the General Conference kasi constitution 'yan eh, which is common to the whole denomination 'yan eh. Okay. Yung Yes. process, palagay ko ganun pa rin ang pag-o-observe diyan pagka merong motion to o action to amend the constitution because the constitution is for all, for the worldwide denomination yan. So it's the function of the General Conference to to give mandate to all regional conferences in relation to that. Pag inapprovean ng plenary. How about yung RBD? Ang RBD nasa regional conference yan. Wala nang ano diyan. Sa tingin ko hindi ko masyadong nakikita pa yung malalim na bahagi na yan. Palagay ko, pagdating, alam mo, yung Central Conference, yung current policy o rules of order ng Central Conference, hindi na-approve ng General Conference yun. Because the Central Conference has the authority to do that. Palagay ko, ganun din yan. Hindi ko ma-recall, pero merong portion kasi doon sa document na merong decision, hindi ko alam kung alin yon, 2/3 vote na ang kailangan ng General Conference. So, I have to review that. Opo, so yun pong Judicial Council pala. Ay gagawa ng Judicial Council ang bawat Region. oo. Okay, that's a good one. Oo. Oo. Bibigyan sila authority to create their own Judicial Council. Kasi kapag hindi ginawa yon, di nakapalo pa rin tayo sa Amerika noon. How about if there are matters that pertain to the like yung sinabi nating 1 to 25 provision ng ating Book of Discipline. So do we still have like a General Judicial Council? Sa buong mundo? Opo, yung sinasabi natin na untouchable. Yung provision doon sa hindi naman Judicial Council ang nag-aano doon eh. Ang alam mo yun, sa Constitution, yung amendments. Yung sa yung binabanggit kayo kanina na yung 1 to 25 untouchable yun kasi basic 1 to 5, 1 to 5, okay. 1 to 5 ng current Book of Discipline. Okay. Yun, halimbawa, yun yung Constitution, may babaguhin, may i-amend. Sa General Conference yun dahil untouchable yun eh. Okay. Doctrines, hindi natin pwedeng baguhin yun. Okay. Merong restrictive rule na tinatawag na ito hindi pwedeng baguhin kahit ng General Conference. Okay. Malinaw, Bishop po. Kaya yung sinasabi ng iba na alis na kami sa Metodista kasi hindi naniniwala sa Biblia. Binago na doktrina. Ano ba doktrina binago? Hindi nga natin pwedeng baguhin yun. That is restrictive. Kaya yun ang nakakagulo ko minsan. So dapat maging klaro yon sa mga miyembro natin. Okay po, salamat po Bishop. So this time I would like to ask you elephant in the room na marami talagang nagtatanong. Ako rin, tinatanong ko rin, pero parang inappropriate yung tanong or something, hindi yung tanong ng iba. So paano po sweldo ng mga obispo sa regionalization setup? Dollar pa ba? Peso na lang? Hindi naman, peso na. Ganon pa din. Wala naman pagbabago kasi it's just the structure eh. Yung ating connection, regionalized tayo, pero ang connection natin nananatili at pinapatibay pa din yun. Kaya yung Council of Bishops ay Council of Bishops yan ng lahat ng mga regions. So, walang doon, hindi naapektuhan yun. Wala doon sa wala sa issue ng pagbabago. Pati yung mga agency natin, tuloy ang kanilang suporta sa mga regions. Okay po. So hindi po tama or medyo hindi po accurate yung information na once we write our regional Book of Discipline, we can put that provision na yung sweldo ng bishop is peso na.
baka hindi kasi alam niyo pinag-usapan namin 'yan sa Council of Bishops na yung sweldo ng obispo bawasan. Kasi feel ng Council of Bishops yung struggle ng church on finances. At merong mga proposal kami na ganito gawin, ganito. Pero hindi sinasang-ayon ng Judicial Council, that's unconstitutional. Kaya I doubt kung yun ay pwede. That thing is to be seen in the future. Okay, so tingnan po natin kung anong but at least nalinaw sa atin yon na wala pa tayong 100% understanding sa mangyayari po dun sa ating mga sweldo ng mga bishop. So at least malinaw po sa ating kagalang-galang obispo. So Sis Eleanor, mayroon kang tatanungin yata? Actually, I asked this dun sa kanilang press conference last night, pero dun sa sa comment, parang as far as every region is concerned, napaka-beneficial talaga yung regionalization. Yun ang parang pananaw ko nga doon. Parang ang mangyayari ngayon, meron, you call it affiliated autonomy, no? Nakuha nila lahat yung benefit. They can use all the resources of the global denomination. Pero ano naman yung payback? You know what I'm saying? Parang one way, they got all the benefits, pero ano naman kaya ang payback to the to the denomination ng mga region na yun? Nakuha na nila yung gusto nila, they reaping the benefits. Ano naman kaya ang parang payback? Yun pong ang tanong po ni Sis Eleanor is like parang lumalabas na we got so many things that we wanted, almost all, from the benefit, from the impact of the regionalization. So ano naman po ang benefit na makukuha ng global connection ng church as a whole from us? Kumbaga nabigyan tayo ng benefits, ano naman ang benefits na makukuha nila sa atin? Siyempre yung ating support din naman sa General Church, magpapatuloy yun. Meron din tayong apportionment na binibigay sa General Church. Bagamat hindi malaki, napakaliit niya. Kami nga mga obispo, nahiya kapag pinag-uusapan yung apportionment. Dahil sinishare natin kailangan ng expenses sa atin That's one. Hindi naman finances lang kasi ang connection Marami tayong contribution sa General Church. Halimbawa, yung pag-usapin ng misyon, ang misyon natin worldwide. Alam niyo ba napakaraming Pilipino na nakapalaot sa misyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ako natutuwa ako doon sapagkat dati tayo yung tagatanggap ng mga missionaries. Ngayon tayo yung nagpapadala sa kanila. Kaya ako proud ako doon na we share our resources, human resources sa General Church. Pangatlo, ang dami nating pastor na nandiyan sa Amerika at ang gagaling. Alam mo, pag kinakausap ko yung mga obispo dyan, kinukumusta ko lagi mga pastor natin, ako, very proud sila na sila binigyan natin, although loss sa atin yon. Sa akin, being a connectional church, bahagi tayo ng katawan na tumutugon sa misyon, sa pangangailangan. Hindi lang sa Amerika, kundi sa buong mundo. Marami pa siguro tayong pwedeng i-contribute sa kabuuan ng ating connection. At ganoon din yung General Church o ibang region sa atin na collaboration. Yun ang word na natutuhan ko ngayon sa aming trabaho sa standing committee. Yung the word collaboration is very important. Nagtutulong-tulong ang lahat sa ating misyon at gawain sa iglesia. Siguro yun ang few. Yeah, on that point, I would like to just share that during the time of Bishop Series Episcopacy in the Manila area, tingin ko po dyan po nagsimula yung ating mga missions abroad. Although that time parang hindi pa masyadong hindi pa malinaw ano ba ang mukha ng mga mission sa abroad from the Philippine Central Conference, but it was a blessing na the bishop approved or allowed some pastors to go abroad and do their missions. So
Yan. And also, Yung isa pa din yung although hindi i-check ko to kasi part ng ating petition ay i-include sa Manila Episcopal Area ang United Arab Emirates at ang Qatar. As para sa inyo, na-approve nyo, nakasama sa recommendation natin yon. So pag yun ay tunay na approve na, ibig sabihin yung Middle East na yan ay bahagi na ng Pilipinas. Ibig sabihin yung expansion ng mission natin, very proud ako noon na sabihin sa kanila na dati kami ay recipient ng missionaries pero ngayon kami ay sending church ng ating iglesia. So yun, Saka gusto ko ring idagdag, dati tamemi ang mga Pilipino sa Council of Bishops pero ngayon hindi sila makapagdesisyon hangga't di naririnig ang boses ng ating delegation. At itong regionalization, ang nag-petition dyan ay PAC Cavite. At ang nagsulat dyan, Central Conferences. At napakalaking impact yan sa General Church. First ever yan na nangyari ng Central Conference ay nag-transform ng structure ng United Methodist Church. That is historical. Oo. Hindi pa yan nagagagap ng mga ating mga sisbro sa Pilipinas, but hindi pa yan nagsisink in, but time will tell how important is that petition from Cavite, from PCC, into the whole organizational foundation of the United Methodist Church all over the world. So, yeah. There will be time for celebratory siguro dyan, Bishop. That particular. Yes. Hindi pa nagsink in. Si Sister Eleanor ulit. I was just so glad nung marinig ko nga yung magbubukas tayo ng mga mission sa Middle East. Pero meron akong isang request kay Bishop to look into. Kasi nung 2 years ago, nagpunta kaming buong pamilya namin sa Boracay. And we were there on a Sunday. I know this is not related dun sa subject. Alam niyo bang wala tayong United Methodist Church sa Boracay? I want to just have the bishop from the Davao Episcopal area to look into that kasi that is a very rich harvest of na lahat ng turista doon na naghahanap ng church on Sundays. There should be a United Methodist Church in Boracay. Yun lang po sa request ni Sister Eleanor, if ever we can put up a church in Boracay. There are a lot of foreigners, visitors, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa all over the world, which some of them would be Methodist. And that would be a good move for the DEA to put up or to plan for a Methodist church in Boracay. Well taken po, Sister Eleanor. Yeah, nung ako'y bishop sa bahagi ng Visayas, kasama yun sa aming mission na point na gustong gawin I hope na yan matutuloy yan in the right time, on the right time. Okay po. So medyo lahat yata ng aking gustong tanungin kay Bishop natanong ko na. Hindi, siya pa pala, Bishop. Sana, kasi kausap ko yung, alam niyo naman, kayong kapatid ko nasa Sydney. Parang narinig niya yung yun nga sa Middle East. Nandun si DS Bong, which is namomonitor ko yung mga post niya sa Facebook. He's really doing well. So, siguro we start pag once it is successful sa Middle East, maybe we can go to Asia Pacific and to the other parts of the world, like making them like a district or a part of any Episcopal area sa Pilipinas. So yun lang po, Bishop, and congratulations po at nagmamadali tayo kanina, but I'm really planning to tell our sis bros that the good bishop is the standing committee chair of the Central Conferences matters. So siya po ang nag-anchor dyan. Kumbaga sa bangka siya ang timon. Malaking bagay po na si Bishop po ang ating naging chair dyan dahil unang-una, sabi nga niya kanina, the petition came from Maya, which he serves twice. Ano po?
Yeah. I served six years sa MEA. 6 years, but twice as a bishop. Hindi, once lang. Si Bishop, lahat kami tigi-tigi isang ano lang. Oh, okay. DEA and MEA. Oh, Yan. okay. So, panahon niyo po 'yun, 'di ba? Sa petition? Yeah. Oh. Oo. I was then the presiding officer sa Cavite noon nung yan ay submit ang legislation. Yan, oo. So, Bishop, we'll take this opportunity then para you're no longer a current bishop, but a retired bishop. Yeah. But, your legacy, as I always tell my friends and my broadcast, that the good bishop is the visionary bishop ever of our UMC. Thank you. I would say that with all the experiences with you, you can understand things that people cannot see from now, but you can see the future of the church always. Sa kaya nga, nagpapasalamat kami, Bishop, sa inyong total contribution doon sa ating church. And I'm looking forward doon sa ating pinag-uusapang libro ninyo na dapat magawa na ninyo. Hindi naman natin magawa na ninyo because it will really help the young people doon sa ating especially the young pastors. Correct. As a legacy. Thank you. Thank you, Sid, that we have been partner for so long and we'll continue working together in the words of collaboration. That's my word this time. Let's adopt that as a buzzword for now for the Collaboration. Sorry, Bishop. Importante pala to. So I was monitoring yung first day na sermon ni Bishop Bickerton. Yeah, napakaganda. So, yeah, napakaganda. But I'm also like, nabanggit ko to kahapon sa discussion namin na Sis Eleanor. I was also expecting some reflection. We have the visioning, we have the sustaining and the other things that he mentioned. But I would also like for us, even on a regional basis, not really in the GenCon, on the reflection, because I also believe that there are some, hindi tayo perfect. We have some mga kakulungan natin, weaknesses as a Central Conference. And I think we need to discuss that. We need to take the issue or to talk about the elephant in the room so that we can start on a clean slate. Talagang maganda yung sinabi ni Bishop Rubinel kahapon or ni Bishop Painit na when we go back, we will reach out. I hope they will really do that because I have talked to so many people, Attorney Bong Malanak, yung mga people who are espousing for the autonomy, and with all the things that I heard sa General Conference, maybe we can meet somewhere because that they have told me with their I look them as a dignified people. So I think they have something na tama, but the regionalization which is out of the mind. Nung nag-uusap kami, it already is happening. It already happened. I think that will all change. The equation will all change amongst all of us. I think there is the regional created a big middle ground for all of us. I will go back and talk to them again. And let's see, sana magkaayos-ayos tayo. At, really a good beginning para sa bagong UMC. Tama yun. At I affirm Bishop Painit on that regard. Kasi the only secret to move forward is for us to sit down together. Pagsama-samahin natin yung nakikita nating dapat gawin, and let's begin a new beginning. After all, ang simbahan naman ay pinagkatiwala sa atin. Walang merong monopoly niyan kundi tayo ding lahat. Pagsama-samahin natin kung ano yung dapat nating makita, gustong gawin sapagkat tayo natin tumatanda, iiwanan natin yan sa mga bata. Sana maiwanan natin ang maganda na they will be very proud of the church. Ako, very proud ako sa pagiging Methodista ko sapagkat kung sino ako, yan ay talagang bunga ng aking pananampalataya sa Diyos through the United Methodist Church. So I believe merong space yan para magsama-sama, maupo at isang direksyon.
Yan. Okay po. Yung ano, Sid, yung ano siguro, by 2026 ay merong proposed special session. Yung sinasabi mong visioning, siguro doon maglalabasan yan kasi magkakaroon tayo ng assessment after 2024 General Conference. Ano ba nangyari? Nasaan tayo ngayon? At saan tayo pupunta? Sa tingin ko, yung special session na yun ay mag-lead sa atin to a new direction. Yeah. Medyo i-advocate ko din po yung tatlong yon, but I will add up yung reflection. We have to reflect deeply on what had happened in the past and why we are here right now. Hindi lang naman yan, it's a global matter, but we also have to take part as a PCC, as a Central Conference, on those reflections that we need to do into ourselves as a conference. Sa church. Oo, sige. Okay, noted yan. Opo, bigyan natin si Sister Eleanor ng last word, and then let's ask the good bishop to pray for us and pray for the Central Conference and the Global Conference as well. Okay. Last word, I am just so overwhelmed, and I think yung mga nangyari sa General Conference this week and mangyayari pa next week are all guided by the Holy Spirit. Kasi nga makikita natin yung maganda na magiging resulta for the future of the United Methodist Church. Kaya I am so thankful, and we will continue to pray for them, for their safe trip going back to different places. And then, yun nga, yung mainit na reception ng ating mga miyembro all over the world sa naging accomplishment ng General Conference. Yan po, salamat Sis Eleanor. Siguro hindi ko na ulitin para pakinggan i-review i-play ni Bishop itong video na to later on. Mapopost naman to sa ating mga social media channels. So, sige po, Bishop, short last word and short prayer po. Okay, salamat po sa inyong panalangin sa kasalukuyang ginagawang General Conference. Alam namin na ang impact ng panalangin ay tumatagos at ang Panginoon ay laging nakikinig sa ating mga daing at kahilingan. At ang nangyayari ngayon, sabi nga sa plenary kanina, ibang-ibang spirito ngayon sapagkat very comfortable, very friendly, very mataas ang level of spirituality. So yan ay pagkilos ng Diyos. Kaya patuloy nating panalangin ang mga desisyon pang gagawin. Sa Lunes, magsisimula na yung maraming pag-uusapan ng mga desisyon para sa ating iglesia. So keep on praying for our General Conference. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat na ang bawat isa sa amin ay tinawag mo upang maglingkod. Yung ipinagkatiwala sa amin ang iglesia na bagaman hindi kami karapat-dapat sa mga kakulangan at kahinaan, ay wala kang ibang pinagkatiwalaan kundi ang iyong mga anak at tinawag mo kami upang ipalaganap ang iyong pag-ibig. Pag-ibig na napakalalim, pag-ibig na tumatanggap sa amin, sino man kami, pag-ibig na nagliligtas sa amin katulad ng iyong pag-ibig na pinakita sa ibabaw ng krus. Salamat sapagkat sa iyong kamatayan, kami pinag-isa mo at sa iyong pagkabuhay na maguli, binigyan mo kami ng panibagong pag-asa. Panginoon, ang aming pong mga nararanasan sa panahon ng General Conference ay nagbibigay sa amin ng buhay na pag-asa tungo sa kinabukasan ng iyong iglesia. Hangad namin at dalangin namin, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, lalong-lalo na pong mga delegado, na maging malalim ang kanilang pag-iisip sa mga desisyong gagawin upang kung anong makabubuti sa mundong ito, sa pamagitan ng iyong iglesia, ay aming siyang maisakatuparan. Samahan mo at pagpalain mong bawat sa amin at patuloy naming maranasan ang iyong biyaya na bumabago sa bawat isa. Biyaya na nagpapasakdal sa amin. Biyaya na nag-uudyok sa amin upang mahalin ka at mahalin namin ang aming kapwa sapagkat ito ang inaasahan mo sa amin. Lord God, dismiss us with your blessing. For we pray all these things in the powerful name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. 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 Amen po. Salamat po, Bishop. At, thank you sa inyong dalawa, Ellen. Thank you po.
Thank you.